Ang mawalang dalawa. Sa iisang araw, maligayang pagbabalik sa LOP kwento. Noong 1975, sa gitna ng masayang pista ng dinagyang sa Iloilo, dalawang makapatid na babae, si Isabel at Linda Santos, ang nagpaalam sa kanilang mga magulang para manood ng parada. Sila ay nangako na uuwi bago dumilim, ngunit hindi na sila bumalik. Ang kanilang pagkawala ay naging isang misteryo na binalot ng takot sa ilalim ng batas militar. Ang tanging bakas sa isang kasinungalingan, isang kwento tungkol sa mga sundalo na naglihis sa lahat. Sa loob ng 38 taon, ang tanging naiwan sa pamilya Santos ay isang kwartong hindi nagagalaw at isang sakit na hindi naghihilom. Hanggang sa isang araw, isang malakas na bagyo ang naghugas sa lupa at ibinunyag ang isang sikretong mas madilim pa kaysa sa inaasahan. Samahan niyo akong buklatin ang kasong ito. Bahagi 1, ang pulseras na gawa sa kabibe. Ang lupa. Palagi itong may kinukwento, lalo na pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nobyembre, taong 2013. Ang hangin ay mabigat pa rin sa amoy ng basang lupa, ng mga nabuwal na puno, at ng mga bagay na matagal nang nakatago. Ang superbagyong si Yolanda ay dumaan sa Iloilo, at nag-iwan ito ng mga pilat na hindi basta-basta naghihilom sa isang nakalimutang ubasan sa labas ng bayan. Sa ilalim ng kulay abong kalangitan, isang trabahador ang nag-iisang naghawan ng mga natumbang sanga. Ang kanyang pala ay tumama sa isang bagay na matigas sa ilalim ng maputik na lupa. Hindi ito tunog ng bato. Ibang tunog. Isang tunog na marupok. Dahil sa pag-uusisa, inalis niya ang mga basang dahon at dahan-dahang kinayod ang lupa. Una, isang maliit na piraso ng puti ang lumitaw. Inakala niyang ugat lang ng puno, ngunit habang patuloy siyang naghuhukay, mas marami pa ang lumabas. Isang hubog. Isang pamilyar na hubog na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Napaurong siya. Napahawak sa kanyang bibig. Doon, sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong isang bagay na tahimik na naghihintay. Isang kalansay. Maliit. Napakaliit. Halatang kalansay ng isang bata. Walang damit. Walang sapin sa paa. Tanging ang mga buto na lamang ang niyayakap ng lupa sa loob ng napakahabang panahon. Tumawag siya ng pulis. Hindi nagtagal. Ang tahimik na ubasan ay napuno ng mga tao at ng mga ilaw na kumikindap. Isang imbestigador ang lumuhod sa tabi ng mga buto. Maingat, puno ng respeto. Walang makitang anumang pagkakakilanlan. Tila isang kwentong binura ng panahon. Ngunit sa tabi ng maliliit na buto ng kamay, sa gitna ng putik, may isang bagay na bahagyang kumislap. Isang bagay na hindi nagawang sirain ng halos 4 na dekada. Gamit ang isang tiyanik. Maingat itong inanggat ng pulis. Isang pulseras, gawa sa maliliit na puting kabibe, na tinuhog sa isang nylon na halos hindi na makita. Buwa pa rin. Isang munting bagay na nagsasalaysay ng isang kwentong mas malalim pa sa lupa kung saan ito natagpuan. Parang isang kisap mata. Ang sikat ng araw sa mga kabibing yon ay nagbalik ng ibang araw. Isang araw na puno ng init, ng ingay, at ng buhay na biglang pinutol. Bumalik tayo sa panahon. 38 taon ang nakalipas. Iloilo, Enero, taong 1975. Ang hangin ay puno ng alikabok at ng malakas na dagundong ng mga tambol. Pistang dinagyang. Ang buong syudad ay isang malaking entablado ng mga nagsasayaw na mandirigmang ati, ng mga makukulay na kasuotan, at ng walang katapusang selebrasyon. Ngunit sa isang maliit at simpleng bahay na bato, malayo sa gulo ng parada, ang pamilyang Santos ay payapang naghahanda para sa pananghalian. Si Isabel, 12 taong gulang, ay matiyagang tinitirintas ang mahabang buhok ng kanyang nakababatang kapatid. Siya ang panganay. At sa bawat kilos niya, makikita ang pagiging mahinahon at responsable. Ang kanyang mga mata ay malumanay. Palaging nakabantay, si Rosalinda. O Linda para sa lahat, 10 taong gulang, ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang mga paa ay bahagyang gumagalaw, na tila sumasabay sa malayong tunog ng musika. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Sa kanyang maliit na pulso, buong pagmamalaking suot niya ang paborito niyang pulseras na gawa sa kabibe. Siya mismo ang gumawa nun. Bawat isang kabibe ay maingat niyang pinili mula sa tabing dagat noong nakaraang tagaraw. Yun ang kanyang kayamanan. Inay, itay,
sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing habang hinihigpitan ang huling tali sa buhok ni Linda. Maaari po ba kaming pumunta sa plaza? Kahit saglit lang po. Gusto po naming mapanood ang mga ati-atihan. Ang kanilang ina, si Elena, isang guro sa elementarya, ay tumigil sa paghiwa ng gulay. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay huminto. Tumingin siya sa kanyang asawa, si Mateo, na isa ring guro, na tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pag-aalala na nararamdaman niya. Ang plaza ay dagat ng tao. Napakadaming tao roon. Maanak, may nakong, sabi ni Mateo. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Ngunit ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Baka kayo mawala sa isa't isa. Mag-iingat po kami. Itay, mabilis na sagot ni Linda. Itinaas ang kanyang kamay para ipakita ang pulseras. Natilain ang kanyang anting-anting. At saka, hawak naman po palagi ni Ate Isabel ang kamay ko. Palagi po, hindi niya ako bibitawan. Mayroong ilang sandali ng katahimikan sa lawas. Ang dagundong ng mga tambol ay tila mas lumakas pa. Isang paanyaya. Nakita ni Elena ang dalisay na pananabik sa mukha ng kanyang dalawang anak. Isang simplang hiling. Isang simpleng kagalakan na bahagi ng pagkabata. Tumingin siyang muli kay Mateo. At sa pagkakataong ito, marahan itong tumango. Sina, sabi ni Mateo. At dahan-dahang ibinaba ang dyaryo. Tumingin siya sa kanyang dalawang anak. Pero may isang pangako. Uuwi kayo bago pa man sumindi ang mga ilaw sa poste sa kalsada. Maliwanag ba, opo? Itay pangako po, sabay na sabi ng dalawang bata. Ang kanilang mga boses ay puno ng tuwa. Mabilis silang tumayo. Si Linda ay tumakbo at humalik sa pisngi ng kanyang ina. Habang si Isabel naman ay lumapit at humalik sa kamay ng kanyang ama. Pagkatapos, gaya ng laging ginagawa, kinuha ni Isabel ang kamay ni Linda. Maigpit ang hawak. Isang hawak na nangangako ng proteksyon. Pinanood sila ng kanilang mga magulang habang naglalakad papalabas ng kanilang bakuran. Papalabas ng kanilang tarangkahan. Dalawang munting figura sa ilalim ng sikat ng araw. Ang isa ay may buhok na nakatirintas. Ang isa ay may pulseras na kumikinang sa kanyang pulso. Naglakad sila patungo sa direksyon ng musika. Patungo sa gitna ng selebrasyon. Patungo sa dagat ng mga hindi kilalang muka. Yun na ang huling pagkakataon na nakita ni Mateo at Elena nang ngumiti ang kanilang dalawang anak na babae. Bahagi 2 ang kasinungalingan sa panahon ng batas militar. Ang pangako ay binitawan sa sikat ng araw. Isang malit na salitang puno ng tiwala. Ngunit ang gabi ay may sariling batas. At walang awa nitong nilalamon ang anumang pangako. Ang mga ilaw sa poste sa kahabaan ng kalye ay isa-isang sumindi. Ang kanilang dilaw na liwanag ay nagpinta ng mahahabang anino sa lupa. Ang bawat anino ay tila isang kamay na humahablot. Ang tarangkahan ng Pamilya Santos ay nanatiling nakasara. Walang Isabel na may buhok na nakatirintas. Walang Linda na may pulseras na kumikinang. Una, ito ay isang simpleng pag-aalala. Isang munting buhol sa dibdib ni Elena. Isang tingin sa lumang orasan sa dingding. Isang silip sa bintana. Nagbabaka sakaling matanaw ang dalawang pamilyar na anino. Baka nalibang lang sa panonood ng mga nagsasayaw. Bulong niya sa sarili. Baka pabalik na sila. Ngunit habang ang gabi ay lumalalim at ang malayong tunog ng mga tambol ay unti-unting nagiging isang mahinang tibok na lamang. Ang munting buhol ay naging isang matalim na takot. Isang takot na kumakalat sa kanyang buong katawan. Si Elena ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa paghawak ng tisa at libro, ay nanginginig ngayon habang paulit-ulit niyang inaayos sa mga gamit sa mesa na maayos naman. Si Mateo, na kanina pa tahimik na nagmamasid, ay tumayo. Ang pagkapunit sa dyaryong kanyang binabasa ay nagpapakita ng kanyang pagpipigil. Hahanapin ko sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang nagbabadyang pangamba. Nahiwalay silang landas. Dalawang kaluluwang hinihila ng iisang takot. Si Elena ay naglakad sa madilim na kalye. Ang kanyang tsinelas ay lumilikha ng malungkot na tunog sa semento. Nagbabahay-bahay siya sa mga kaibigan at kaklase ng kanyang mga anak. Ang bawat katok sa pinto ay isang panalangin. Magandang gabi po. Pasensya na sa abala. Nakita niyo po ba si Isabel at Linda? Ang bawat pagiling, ang bawat malungkot na tingin, ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Si Mateo naman ay tumakbo pabalik sa plaza. Ang kanyang paghinga ay naghahabol. Ngunit ang masayang selebrasyon kanina ay nag-iwan na lamang ng isang malawak na kahungkagan. Mga plastik na baso, mga pira-pirasong papel na tinatangay ng hangin, at mga anino na mga taong lasing na pauwi na.
Sumisigaf siya. Ang kanyang boses ay nagiging paos. Isabel Linda, ang kanyang mga sigaw ay nawawala sa katahimikan ng gabi. Isang gabing biglang naging malawak, malungkot, at mapanganib. Kinaumagahan. Ang kanilang bahay ay puno ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Masakit sa tenga. Walang natulog. Ang kapeng inihanda ni Elena ay nanlamig sa tasa. Ang pandesal na binili ni Mateo ay hindi nagalaw. Ang tanging naroroon ay ang paghihintay. Isang paghihintay na tila isang walang katapusang paglubog. Dinala nila ang kanilang pagod, takot, at ang natitirang piraso ng kanilang pag-asa sa istasyon ng pulis. Ang istasyon ay abala at magulo. Amoy luma, alikabok, at murang tabako. Ang pulis na nakausap nila sa desk, si Officer Reyes, ay mukhang pagod at iritado. Para sa kanya, ito ay isa lamang sa maraming reklamo ng umaga. Isang ordinaryong kaso ng mga batang naligaw at ayaw pang umuwi. Madalas pong mangyari yan tuwing pista. Sabi niya, na hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang isinusulat. Babalik din po mga yan. Ginang, baka nakitulog lang sa kamag-anak. Wala po kaming ibang kamag-anak dito. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Palagi po silang umuuwi sa tamang oras. Ngunit ang mga salita niya ay tila hindi narinig. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang tao. Na tila isang sagot sa kanilang mga panalangin. Isang binatilyo, payat at bahagyang hukot. 18 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Benigno Roxas. Oban, kasama niya ang kanyang ina. Isang babaeng may balisang mga mata. Ang itsura ni Ben ay normal. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. Na tila nahihiya. Mukha siyang isang responsableng mamamayan na nag-aalalang nagdala ng isang mahalagang impormasyon. Dinala sila sa harap ng hepe ng pulisya. Si Chief Ramos. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Na ang mukha ay guhit-guhit na ng pagod at ng mga problemang dala ng kanyang posisyon. May nakita po ako kahapon. Sir, mahinang sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang lahat ng ingay sa istasyon ay tila huminto. Si Mateo at Elena ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga puso ay biglang tumibok ng mas mabilis. Pag-asa. Nagpatuloy si Ben. Ang kanyang boses ay kalmado, pantay, masyadong kalmado. Nakatayo po ako malapit sa isang iskinita. Hindi kalayuan sa plaza. Sabi niya, hindi tumitingin sa mata ng hepe. Nakita ko po ang 2 batang babae. Magkahawak ang kamay. Tumutugma po sa itsura nila. Yung isa po may buhok na nakatirintas. At anong nakita mo, tanong ni Chief Ramos, na ngayon ay nakikinig na ng mabuti. Nakapatong ang mga siko sa mesa. May humintong sasakyan. Sabi ni Ben, isang military jeep po. Kulay beda. Yung luma na po, may mga tuyong putik pa sa gilid. 3 lalaki po ang bumaba. Naka-uniforme sila. Menga sundalo po. Sa pagbanggit ng salitang sundalo. Ang hangin sa loob ng istasyon ay tila nagbago. Naging mas mabigat, mas malamig. Panahon noon ng batas militar. Ang salitang yun ay may dalang takot at kapangyarihan. Ang mga kwento tungkol sa mga pagdakip sa gabi at mga taong hindi na muling nakikita ay hindi na bago. Pinilit po nilang isakay ang 2 bata sa jeep. Patuloy ni Ben. Hindi nagbabago ang ekspresyon. Na tila binabasa niya ang isang isinulat na script. Ang isa po sa kanila, yung mas bata na may suot na pulseras, ay umiiyak po ng malakas. Narinig ko po siyang sumisigaw ng inay. Isang hikbi ang kumawala mula kay Elena. Isang tunog ng isang pusong nabiyak. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Mateo na parang doon na lamang kumukuha ng lakas. Si Chief Ramos ay tumingin kay Ben. Pagkatapos ay tumingin siya sa mag-asawang Santos, na ngayon ay tuluyan ng gumuho sa sakit at takot. Ang munting pag-asa kanina ay naging isang bangungot na totoo. Ang hepe ay bumuntong hininga. Isang malalim na buntong hininga ng isang taong ayaw ng karagdagang problema. Ang kaso ng 2 nawawalang bata ay isang bagay. Ngunit ang isang kaso na sangkot ng militar ay ibang usapan. Ito ay mapanganib. Ito ay isang pader na hindi niya kayang banggain. O ayaw niyang banggain. Pinaniwalaan niya ang kwento ni Ben. O mas tamang sabihin, pinili niyang paniwalaan ito. Dahil ito ang pinakamadaling paraan. Nagbibigay ito ng isang makatwirang paliwanag sa isang panahong maraming bagay ang hindi makatwiran. At higit sa lahat, inaalis nito ang responsibilidad sa kanyang mga kamay at inililipat sa isang aninong mas malaki at mas makapangyarihan. Isinara niya ang folder ng kaso. Isang manipis na folder para sa 2 buhay na nawala. Inilagay niya ito sa isang cabinet na gawa sa bakal.
Sa likod ng iba pang mga folder na puno ng mga kwentong hindi na muling bubuksan. Sa ilalim ng isang etiketang nagsasabing, mga kaso na kailangang suriin. Muli, ang folder na iyon, tulad ng pag-asa ng pamilya Santos, ay ikinandado at nalibing sa dilim sa loob ng 38 taon. Bahagi 3:38 taon ng isang tahimik na alingaw. Ang panahon ay hindi naghihilom ng lahat ng sugat. Ang iba, tinatakpan lang nito ng alikabok. Ginagawang isang pilat na palaging nandyan. Kumikirot sa tuwing malamig ang panahon. Lumipas ang mga taon. Ang pista ng dinagyang ay paulit-ulit na dumating at umalis. Ang mga tambol ay patuloy na tumutunog bawat Enero. Isang tradisyong hindi nababago. Ngunit para sa pamilya Santos, ang masayang musika ay naging isang paalala lamang ng kanilang nawala. Ang bawat dagundong ay isang alingawngaw ng huling araw na naging buo pa ang kanilang pamilya. Ang kanilang bahay ay naging isang museo ng alaala. Isang lugar kung saan ang oras ay tumigil noong Enero ng 1975. Ang kwarto ng dalawang bata ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang dalawang kama ay maayos na natatakpan ng kumot, na ang mga punda ay pinalitan linggo-linggo. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ang mga libro ni Isabel ay nakasalansan pa rin, na tila naghihintay na muling buklatin para sa kanyang takdang aralin. Sa tabi nito, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng mga bato at kabibe ni Linda. Ang kanyang mga kayamanan. Si Elena ay tumanda ng hindi namamalayan. Ang mga guhit sa kanyang muka ay lumalim. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa lungkot. Araf-araf. Pagkatapos ng kanyang trabaho, pumapasok siya sa kwarto para maglinis. Ngunit hindi lang yon. Doon, sa katahimikan ng kwarto, kinakausap niya ang kanyang mga anak na parang nandoon lang sila sa tabi niya. Isabel, anak, tulungan mo sana ako magluto ng hapunan. Linda, huwag ka sanang masyadong magulo. Baka madapa ka. Ito ang kanyang paraan para mabuhay. Ang kanyang paraan para hindi tuluyang mabaliw sa gitna ng isang sakit na walang katapusan. Si Mateo naman ay ibinuhos ang kanyang sarili sa pagtuturo. Natila sa mga numero at mga aralin niya lamang matatagpuan ang kaayusan. Naging mas tahimik siya. Mas malayo ang tingin. Ang kanyang buhok, na dati itim na itim, ay naging kulay abo na. Ngunit sa tuwing may makikita siyang magkapatid na babae na naglalakad nang magkahawak kamay pauwi mula sa eskwelahan, humihento siya. At sa kanyang mga mata, makikita ang isang sakit na hindi kayang burahin ng panahon. Sila ay naging mga anino sa kanilang sariling tahanan. Mga estranghero sa isang buhay na hindi na muling naging buo. Sa kabilang banda ng bayan, may isa pang pamilya na binihag ng parehong gabi. Ngunit sa ibang paraan, ang pamilya Roxas. Ang kanilang sikreto ay isang laso na dahan-dahang pumatay sa kanilang kaluluwa. Si Luis, ang pinsan ni Ben, ay isang taong nabuhay at namatay ng maraming beses sa loob ng kanyang isipan noong gabing iyon. Noong 1975, may nakita siya. Isang piraso ng katotohanan na naging isang mabigat na multo sa kanyang balikat. Hindi niya nakita ang lahat, ngunit ang nakita niya ay sapat na para wasakin siya. Sa isang maikling alaala na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga panaginip, lalo na kapag si Yay lasing. Nakatago siya sa likod ng isang malaking halaman ng gumamela. Gabi na noon, at ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Nakita niya ang kanyang tiyuhin, si Ricardo Roxas. Nahila-hila ang isang mabigat na sako patungo sa madilim na bahagi ng ubasan. Si Ricardo ay isang malupit na tao, na ang mga mata ay palaging tila galit sa mundo. Ang kanyang presensya ay sapat na para manahimik ang lahat, para yumuko ang mga tao. Hindi nakita ni Luis kung ano ang laman ng sako, ngunit narinig niya ang kanyang tiyuhin na nagmumura ng pabulong. Mga salitang marurumi, at pagkatapos, narinig niya ang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Ang tunog ng isang pala na bumaon sa lupa. Paulit-ulit. Isang tunog ng pagtatago. Kinabukasan, nang kumalat ang balita tungkol sa nawawalang mga bata, ang kanyang konsensya ay nagsimulang magsalita. Tinangka niyang kausapin ang kanyang ina. Ngunit bago pa man niya magawa yon, hinarang siya ni Ricardo sa kanilang bakuran. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Ang mga daliri nito ay parang bakal. Ang mga mata nito ay nagbabaga. Nakinig ko. Nagtatanong ka raw. Bumulong si Ricardo. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Kapag may sinabi ka kahit isang salita sa kahit kanino, isusunod kita sa kanila. Itatabi kita sa hukay na ginawa ko. Naiintindihan mo ba? Ang banta na yon ang naging kadena ni Luis sa loob ng 38 taon.
Ang takot ay naging alak. Ang alak ay naging kanyang kanlungan at kanyang kulungan. Naging isa siyang lasinggero. Isang anino na pinagmumultuhan ng isang gabing hindi niya kayang kalimutan. Ang uwasan ni Ricardo. Ang lugar kung saan itinago ang krimen ay unti-unti rin namatay. Nang si Ricardo ay mamatay dahil sa sakit sa atay makalipas ang maraming taon. Ang ubasan ay napabayaan. Naging isang lupain na puno ng matataas na damo at mga tuyong baging. Isang nakalimutang lugar. Tulad ng kwento ng dalawang batang babae, ang katahimikan ay may sariling bigat. Maaari nitong ibaon ang katotohanan. Ngunit maaari rin itong durugin ang kaluluwa ng mga taong nagtatago nito. Sa inyong komunidad, may mga kwento rin bang nilimot na ng panahon kung kayo ay pinagmumultuhan ng isang sikretong kailangang marinig? Ibahagi ang inyong nararamdaman sa comment section sa ibaba ng aming YouTube channel. Taong 2013, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip sa Iloilo. Isang hangin na nagbabadya ng isang paparating na bagyo at nagpa siya ang kalikasan na oras na para ang lupa naman na magkwento. Bahagi 4 ang imbestigador ng mga lumang kaso. Ang bawat kasong hindi nare-resolba ay isang bukas na sugat sa komunidad. Isang tanong na walang sagot na nananatili sa hangin. Pagkatapos ng bagyo, nang ang lupa ay magsalita at ibigay ang kanyang matagal ng tinatagong sikreto. Ang lumang kaso ng pamilya Santos ay muling nabuksan mula sa kinakalawang na kabinet. Ang manipis at naninilaw na folder ay napunta sa mesa ng isang taong hindi pa naipapanganak noong ang mga luha ng pamilya Santos ay nagsisimula pa lamang tumulo, si Jasi Inspector Antonio Vargas. Isang lalaking nasa mga unang taon ng kanyang 30. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim ng isang taong mas matanda pa. Kalmado ang kanyang itsura. Palaging maayos ang pananamit. At mayroon siyang isang maliit na kwaderno na palagi niyang dala kung saan niya isinusulat ang mga detalye. Gaano man kalit, siya ang nakatalaga sa cold case unit. Isang maliit at madalas na hindi pinapansing dibisyon na ang trabaho ay muling tingnan ang mga kasong matagal nang nakatago at kinalimutan. Para sa marami sa kanyang mga kasamahan, ito ay isang trabahong walang patutunguhan. Isang sementeryo ng mga papel. Ngunit para kay Vargas, bawat folder ay naglalaman ng isang pangalan at bawat pangalan ay may karapatan sa hustisya. Gaano man katagal ang lumipas, ang kaso ay itinalaga sa kanya bilang isang hindi nakikilalang kalansay. Isang kasong malamang na mapupunta lamang sa isa pang kabinet. Ngunit sinimulan niya ang kanyang trabaho ng may kasipagan at respeto. Ang kalansay na yon ay dating isang tao. Isang taong may pangarap. Isang taong may nagmamahal. Ang unang palatandaan, ang sinulid na nagugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan, ay ang pulseras na gawa sa kabibe. Dala ang isang malinaw na litrato ng pulseras. Pinuntahan ni Vargas ang bahay ng pamilya Santos. Ang bahay ay luma na. Ang pintura ay natutuklap na. Ngunit malinis at may dignidad. Ang mag-asawang Santos ay matatanda na rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng guhit ng kalungkutan. Ngunit ang kanilang mga tindig ay nananatiling matatag. Na tila hinubog ng maraming taon ng paghihintay. Hindi nagtanong si Vargas ng padalos-dalos. Umupo siya sa kanilang lumang sopa. Nakiramay siya sa kanilang pagkawala. Kahit na ito ay nangyari maraming taon na ang nakalipas. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, simpleng ipinakita niya ang litrato. Nang makita ni Elena ang pulseras, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Dahan-dahan siyang tumayo, na parang isang taong gumagalaw sa isang panaginip. Pumasok sa lumang kwarto at bumalik na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang takip nito ay may alikabok. Sa loob nito ay ang mga natitirang gamit ng kanyang mga anak, isang laso sa buhok, isang drawing ng isang bahay, at sa ibabaw ng lahat, may isang kapares na pulseras na may kulang na ilang kabibe. Si Linda, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay basag, habang ang mga luha na matagal na niyang itinatago ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kay Linda po iyan, ang kanyang paborito. Sa sandaling iyon, ang hindi nakikilalang kalansay ay nagkaroon ng pangalan, Rosalinda Santos, at ang kaso ay nagkaroon ng puso. Isang tibok na muling narinig pagkatapos ng 38 taon. Bumalik si Vargas sa kanyang opisina. Dala ang bigat ng pag-asa ng isang pamilyang naghintay ng halos 4 na dekada. Iyon ay isang responsibilidad na mas mabigat pa sa anumang kasong hinawakan niya. Binuklat niya ang lumang folder. Ang mga papel ay kulay dilaw na at marupok. Amoy luma, binasa niya ang bawat salita. Ang mega report na pulis na tila minadali. Ang mga pangalan ng mga kapitbahay na maaaring nakalimot na. At ang testimonya ng nag-iisang saksi
Si Benigno Roxas. Binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, paulit-ulit. Na tila naghahanap ng isang bitak sa isang pader na mukhang matibay. Habang nagbabasa, may isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang isipan. Isang bagay na mali. Isang bagay na masyadong perpekto. Masyadong plansado. Kinuha niya ang kanyang kwaderno at nagsulat ng isang tanong sa malinis na pahina. Bakit mga sundalo? Yun ang tanong na hindi itinanong ng mga pulis noong 1975. Bakit isang detalyadong kwento tungkol sa militar? Bakit hindi isang ordinaryong kotse? Bakit hindi isang van na walang plaka? Kung ikaw ay isang binatilyong 18 taong gulang na nakakita ng isang krimen, bakit mo ididiin ang pinakamapanganib na grupo ng mga tao sa bansa noong panahong yon? Ito ay isang malaking panganib. Ito ay parang pagpapakamatay. Maliban na lang kung ang kwento ay hindi totoo. Maliban na lang kung ang kwento ay sadyang ginawa para ilihis ang investigasyon sa isang direksyon na walang sino man ang maglalakas loob na sundan. Ito ay isang napakatalinong kasinungalingan na ginamit ang takot ng panahon bilang isang perpektong kalasag. Tinitigan ni Vargas ang luma at kupas na litrato ni Ben Roxas na nakastapler sa folder. Isang payat na binatilyo na may mga matang tila nahihiya. Nakatingin sa malayo sa gabing iyon. Mag-isa si Vargas sa kanyang opisina na napapalibutan ng mga anino ng mga lumang kaso. Ang ilaw lamang mula sa kanyang desk lamp ang nagbibigay liwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 4 na dekada, ang ilaw ng hustisya ay hindi na nakatutok sa mga multo ng militar na walang muka. Nakahanap na ito ng isang pangalan. Nakahanap na ito ng isang muka. Benigno Roxas. Bahagi 5 ang bakas sa loob ng bilibid. Ang isang kasinungalingan ay parang isang anino. Habang papalapit ka sa liwanag ng katotohanan, hindi ito nawawala. Mas lalo lamang itong humahaba at nagiging mas malinaw ang hugis. Ngayong may pangalan na ang kanyang pinaghihinalaan. Isang pangalang kinuha mula sa isang halos 4 na dekada ng folder. Si Inspektor Vargas ay kumilos ng mabilis at may determinasyon. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang opisina na nagbabasa ng mga lumang papel. Ang investigasyon ay lumabas sa 4 na sulok ng silid. Nagtanong siya. Nakinig. Ang investigasyon ay lumipat mula sa mga folder patungo sa mga kalye kung saan nabuhay. Huminga. At nagtago ng sikreto ang mga taong sangkot. Ang unang hakbang alamin ang lahat tungkol sa pamilya Roxas. Hindi ang pamilyang nasa papel, kundi ang pamilyang kilala ng kanilang mga kapitbahay. Bumalik si Vargas sa lumang baryo kung saan dating nakatira ang mga Roxas. Marami nang nagbago. Ang mga dating bahay na gawa sa kahoy ay napalitan na ng simento. May mga bagong muka. Ngunit ang mga alaala, tulad ng mga lumang puno ng mangga, ay nananatili sa mga taong matagal nang naroroon. Nakausap niya ang isang matandang babae, si Aling Flora, na ang bahay ay katapat lamang ng dating kinatitirikan ng bahay ng mga Roxas. Ang kanyang mukha ay kulubot na. Isang mapa ng halos 80 taon ng buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin, ang mga Roxas, sabi ng matanda. Habang dahan-dahang umunguya ng kanyang hitso, na nag-iwan ng pulang mantsa sa kanyang mga labi. Matagal na silang wala rito. Parang masamang hangin na lumipas. Kilala niyo po ba sila ng husto? Aling Flora, tanong ni Vargas. Ang kanyang boses ay magalang. Oo naman. Hijo. Sagot niya. At dumura sa isang lumang lata. Si Ricardo, ang tiyuhin. Siya ang hari-harian dito noon. Isang malupit na tao. Mabilis mag-init ang ulo, kapak lasing. Kahit aso ay sinisipa niya. Lahat kami takot sa kanya. Minsan, nakita ko ang asawa niya, si Belen, na may pasa sa mukha. Sabi niya, nahulog daw sa hagdan. Pero alam naming lahat na hindi yun totoo. Kumusta naman po ang pamangkin niyang si Benigno? Si Ben, tumingin si Aling Flora kay Vargas. Isang matagal na tingin na tila sinusukat siya. Si Ben, isang tahimik na bata. Laging nakasunod sa tiyuhin niya na parang isang anino. Ngunit huwag kang magkakamali. Iho, ang tahimik na ilog. Malalim ang agos. Si Ben ay takot kay Ricardo. Oh, kitang-kita yon. Ngunit mayroon din siyang sariling kadiliman. Ang guling bata na nanonood lang. Na nagmamasid. Na nag-iipon ng lahat ng nakikita niya. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Vargas. Mga bulong mula sa nakaraan na nagbibigay hugis sa isang binatilyong nasa lumang litrato. Ang ikalawang hakbang, ikonekta ang pamilya sa lugar ng krimen sa isang paraang hindi maikakaila. Nagpunta si Vargas sa City Hall. Sa opisina ng rehistro ng mga lupa. Ang amoy sa loob ay amoy ng mga lumang papel at alikabok.
Sa gitna ng mga maalikabok na libro at mga lumang dokumento na nakatali ng sinulid, sa tulong ng isang matandang clerk, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Ang titulo ng lupa kung saan matatagpuan ang ubasan. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng may-ari mula pa noong 1970 Ricardo Roxas. Ang koneksyon ay naging matibay na parang bakal. Ang lupa kung saan natagpuan ang mga buto ni Linda ay pag-aari ng tiyuhin ng nag-iisang saksi sa kaso. Habang nangyayari ito, ang balita tungkol sa muling pagbubukas ng kaso ng mga kapatid na Santos ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa damuhan. Una, bilang isang tsismis sa palengke. Pagkatapos, isang maliit na balita sa lokal na dyaryo. Hanggang sa isang gabi, naging pangunahing kwento ito sa panggabing balita sa radyo. Sa isang maliit at madilim na bahay sa ibang bahagi ng bayan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang lumang silyang yantok. Si Luis. Ang kanyang buhok ay puti na at manipis. Ang kanyang katawan ay payat na tila kinain ng alak at ng konsensya. Sa kanyang tabi, isang bote ng murang alak. Nakabukas ang kanyang lumang radyo. Ang boses ng reporter ay pumupuno sa katahimikan ng kanyang bahay. Muling binuksan ng pulisya ang halos 4 na dekada ng kaso ng pagkawala ng magkapatid na Isabel at Rosalinda Santos. Matapos matagpuan ang isang kalansay sa isang abandonadong ubasan na pag-aari noon ng pamilya Roxas. Nang marinig ni Luis ang mga salitang yon, lalo na ang pangalan ng kanyang pamilya, ang bote ng alak sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay bumilis, na parang may humahabol sa kanya. Ang takot na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng alak ay biglang gumising. Isang halimaw na naghihintay. Ang multo ni Ricardo. Ang kanyang mga mata na nagbabaga. Ang kanyang banta na bumubulong sa kanyang tainga. Ay bumalik ng buong buo. Ang ikatlong hakbang. Ang pinakamahalaga, hanapin si Benigno Roxas. Alam ni Vargas na wala na si Ben sa Iloilo. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit si Vargas ay may isang huling baraha. Isang modernong kasangkapan para sa isang lumang krimen. Ang pambansang database ng mga kriminal. Sa kanyang opisina. Hating gabi na. Sa harap ng kanyang computer. Inilagay niya ang pangalan Benigno Roxas. Ipinanganak sa Iloilo. Tinantiyan niya ang edad. Naghintay siya. Habang ang cursor ay kumikindat. At pagkatapos, lumitaw ang isang resulta. Isa lang. Natigilan si Vargas. Lumapit siya sa screen. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang pangalan, ang edad, ang lugar ng kapanganakan. Lahat ay perpektong tumutugma. Ngunit ang nakasulat sa ilalim ng kasalukuyang tirahan ang nagpatigil sa kanyang mundo. New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Si Benigno Roxas ay kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya para sa kasong pagnanakaw na may pananakit. Ang taong hinahanap niya ay hindi nagtatago. Hindi siya nawawala. Siya ay nasa isang lugar kung saan hindi siya maaaring tumakas. Isang kulungan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Vargas. Hindi isang ngiti ng kagalakan, kundi isang ngiti ng isang mangangaso na, sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, ay natuntun na ang kanyang biktima. Sa gabing iyon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng kanyang telepono. Nag-book siya ng pinakamaagang flight papuntang Maynila. Ang mahabang paglalakbay ng katotohanan na tumagal ng 38 taon ay malapit nang matapos. Ang lahat ay nakasalalay na ngayon sa isang paghaharap. Sa loob ng isang silid tanungan sa pinakamalaking bilangguan sa Pilipinas. Bahagi 6 ang paghaharap sa gitnang katahimikan. Ang New Bilibid Prison ay isang lugar na may sariling hangin, sariling amoy, at sariling tibok ng puso. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan, puno ng amoy ng pawis, ng disinfectant na hindi kayang takpan ng amoy ng siksikang selda, at ng nawalang pag-asa. Ito ang kaharian ng mga nakalimutan. Isang syudad sa loob ng isang syudad. Sa isang maliit at walang lamang silid tanungan sa loob ng administrasyon. Umupo si Inspector Vargas. Ang silid ay may isang mesa na gawa sa bakal na may kalawang na sa mga paa, at 2 silya na gawa rin sa bakal. Ang pintura sa pader ay natutuklap na nagpapakita ng lumang semento sa ilalim. Isang bumbilya na walang takip ang nagbibigay ng matamlay na liwanag na lumilikha ng mahabang anino. Ang tanging tunog ay ang kalansing ng mga susi at ang malayong sigawan mula sa mga selda. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto na may malakas na kalabog. Pumasok ang isang guwardya. Kasunod ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Siya si Benigno Roxas. 60 taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang katawan ay payat at hukot. Hinubog ng maraming taon ng buhay sa loob ng kulungan. Ang kanyang buhok ay halos puti na at manipis.
Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit. Isang mapa ng isang mahirap at magulong buhay. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay buhay pa rin. Matalas, mapanuri. Hindi ito ang mga mata ng isang taong sumuko na. Ito ang mga mata ng isang taong natutong mabuhay sa isang lugar kung saan ang kahinaan ay kamatayan. Umupo siya sa tapat ni Vargas. Ang kanyang pag-upo ay kalmado. Halos walang ingay. Walang bakas ng pagkagulat o takot. Tila inaasahan na niya ang araw na ito. Na parang isang lumang utang na sa wakas ay sisingilin na. Nagpakilala si Vargas. Ang kanyang boses ay pantay at propesyonal. Ipinaliwanag niya kung bakit siya naroroon. Na siya ay mula sa Iloilo. Habang nagsasalita si Vargas, si Ben ay nakikinig lamang. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Makasalikop na hindi gumagalaw. Gusto kong pag-usapan ng tungkol sa nangyari noong Enero ng taong 1975, sabi ni Vargas. At inilapag ang kanyang maliit na kwaderno sa mesa. Si Ben ay bumuntong hininga. Isang mahabang buntong hininga na parang nagpapahiwatig ng pagod sa isang kwentong matagal na niyang daladala. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Vargas sa unang pagkakataon. Sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos dahil sa hindi madalas na paggamit. Ang dalawang batang babae. Naaalala niyo pa po ba sila ng malinaw, tanong ni Vargas? Paano ko makakalimutan, sagot ni Ben, na may bahid ng pait sa kanyang boses. At pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, sinimulan niyang ikwento ang parehong istorya na sinabi niya 38 taon na ang nakalipas. Ang kwento tungkol sa mga sundalo. Ngunit ngayon, mas marami ng detalye. Ang kanyang pagkukwento ay mas makinis. Na parang isang lumang piyesa ng musika na paulit-ulit na niyang pinraktis sa kanyang isipan sa loob ng libu-libong gabi sa selda. Ang kanyang mga salita ay tila totoo. Isang pagganap ng isang taong matagal nang niyakap ang kanyang kasinungalingan. Naaalala ko pa ang tunog ng gulong ng jeep sa graba. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Na tila binabalikan ng isang pelikula sa kanyang isipan. Isang tunog na hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin yun. Ang iyak ng bata. Malinaw na malinaw pa rin sa aking tenga. Si Vargas ay hindi umimik. Hindi niya pinutol ang sinasabi ni Ben. Hinayaan niya itong magsalita. Kinuha niya ang kanyang kwaderno at nagsimulang magsulat. Ngunit hindi niya talaga sinusulat ang sinasabi ni Ben. Ito ay isang taktika. Isang paraan para ipakita na nakikinig siya. Ngunit sa totoo lang, pinagmamasdan niya si Ben. Ang bawat kibot ng kanyang labi. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga mata. Hinihintay niya ang isang bitak. Nang matapos si Ben, nagtanong si Vargas ng mga simpleng tanong. Mga tanong na walang kaugnayan sa krimen. Na idinisenyo para guluhin ang kanyang inihandang script. Ano po ang suot niyong damit nung araw na yon? Saan po eksakto sa plaza kayo nakapwesto? Sa tabi po ba ng tindahan ng sorbetes o sa malapit sa simbahan? Sino po ang kasama niyo? Ang mga tanong na ito ay idinisenyo para pilitin si Ben na mag-imbento pa ng mas maraming detalye. At sa bawat bagong kasinungalingan, mas lalo siyang nababaon sa hukay na kanyang ginawa. Ngunit si Ben ay magaling. Ang kanyang mga sagot ay mabilis at tila totoo. Ang unang araw ng pagtatanong ay natapos ng walang resulta. Si Ben ay nanatiling matatag na parang isang pader na bato. Tumayo ang guwardiya. Isang hudyat na tapos na ang oras. Tumayo rin si Ben. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at kalkulado. Maraming salamat sa inyong oras, Ginoong Roxas, sabi ni Vargas. Bukas pa ulit tayo mag-usap. Habang papalabas na si Ben, may isang huling ginawa si Vargas. Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang folder. Isang litratong 4x4 ang laki. Hinilagay niya ito sa gitna ng mesa. Nakataob. Ang puting likod lamang nito ang nakikita. Maiwan ko lang po ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Umalis si Ben kasama ang guwardiya. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, sumulyap siya pabalik sa mesang bakal. Sa litratong nakataob, isang bagay na hindi niya alam. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya kontrolado sa loob ng 38 taon. Si Benigno Roxas ay nabuhay ng ligtas sa likod ng isang kasinungalingan. Ngunit sa gabing yon, sa loob ng kanyang masikip na selda, habang nakikinig sa mga tunog ng bilangguan, hindi siya makatulog dahil sa isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ano ang nasa litrato? Bahagi 7 ang pulseras na nagsalita. Ang ikalawang araw ay nagsimula sa parehong mabigat na katahimikan. Ang parehong silid na amoy kalawang. Ang parehong mesa na bakal. Ang parehong dalawang tao na magkaharap.
na pinaghihiwalay ng isang sikretong kasing kapal ng mga pader ng bilangguan. Si Ben Roxas ay umupo. Ang kanyang itsura ay mas pagod ngayon. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na tila hindi siya pinatulog ng isang multo. Ang kanyang karaniwang kalmadong anyo ay may bahagyang lamat na ngayon. Si Inspektor Vargas ay pumasok. Umupo. At hindi nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan ang unang magsalita, na parang isang ahas na gumagapang sa pagitan nila. Ilang minuto silang nagtitigan lamang. Isang labanan ng kalooban, ng pasensya laban sa pagkukunwari. Pagkatapos, dahan-dahang inilahad ni Vargas ang kanyang kamay patungo sa litratong nakataob sa mesa. Ang bawat galaw niya ay mabagal, puno energy intensyon, na parang isang seremonya. Si Ben ay napalunok. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatutok sa kamay ni Vargas na papalapit sa puting parisukat na papel. Sa isang iglap, na may bahagyang tunog lamang ng papel sa bakal. Ibinaliktad ni Vargas ang litrato. Hindi ito isang mukha. Hindi ito isang lugar. Hindi ito isang armas. Ito ay isang close-up na litrato ng isang maliit at ordinaryong bagay. Isang pulseras na gawa sa mga puting kabebe, na tinuhog sa isang halos hindi na makitang nylon. Ang ilang kabibe ay may bahagyang basag. Ang buong pulseras ay nababalutan ng tuyong putik. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin sa silid ay tila nawala. Ang malayong ingay ng bilangguan ay biglang naglaho para kay Vargas. Ito ay isang ebidensya. Isang susi, ngunit para kay Ben. Ito ay isang multo. Isang multo mula sa isang gabing pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ang kalmadong mukha ni Ben Roxas. Ang maskarang binuo niya sa loob ng 38 taon ay biglang nabasag na parang salamin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa isang paraang hindi natural. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, na parang gustong sumigaw ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, na parang isang taong nalulunod. Tila nakakita siya ng isang bagay na dapat ay matagal nang patay at nabulok kasama ng mga buto. Hindi ito isang alaala na dahan-dahang bumalik. Ito ay isang marahas na pagbabalik. Isang pagsabog. Isang pader sa kanyang isipan na biglang gumuho at ang lahat ng itinatago nito sa likod ay biglang umagos palabas. Sa isang iglap, wala na siya sa silid tanungan ng bilibid. Bumalik siya sa mahalumigmig na gabi sa ubasan noong 1975. Muli niyang narinig ang iyak ni Linda. Isang iyak na puno ng takot. Muli niyang nakita ang maliit na kamay ng bata na nakataas, na ipinapakita ang pulseras na yon, na parang isang walang saysay na alay para sa kanyang buhay. Muli niyang naramdaman ang malamig at walang emosyong tingin ng kanyang tiyuhin. Si Ricardo, muli niyang naramdaman ang malagkit at malamig na putik sa kanyang mga kamay habang siya ay napipilitang maghukay. Hindi. Pulang niya. Isang salitang halos hindi marinig. Isang salitang kinain ng nakaraan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi isang simpleng panginginig. Isang marahas na panginginig na nagsimula sa kanyang mga kamay at gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga kamay niya, na kanina ay kalmadong magkasalikop, ay biglang hinawakan ang kanyang ulo, na parang sinusubukang pigilan ang mga alaala na lumabas, na parang gustong basagin ang sariling bungo. Hindi, paulit-ulit niyang sinasabi, na parang isang sirang plaka. At pagkatapos, isang tunog ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog na hindi salita. Isang tunog ng isang hayop na nasasaktan ng sobra-sobra. Isang sigaw na pinigilan sa loob ng 38 taon. Na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Ito ang tunog ng isang sikretong sumabog. Si Vargas ay nanatiling tahimik. Isang kalmadong bato sa gitna ng isang bagyo. Pinapanood ang pagguho ng isang taong binuo mula sa mga kasinungalingan. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. Isang simpleng kilos ng pagiging tao sa isang hindi makataong sitwasyon. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga pader ay tila nakikinig nang sa wakas ay tumigil sa panginginig si Ben. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha, na kanina ay isang maskara ng pagkukunwari, ay basang-basa na ngayon ng luha at pawis. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na totoo at dalisay. Ang takot ng isang 18 taong gulang na binatilyo na nakulong sa katawan ng isang matandang lalaki. Tumingin siya kay Vargas. At sa unang pagkakataon, nagsalita siyang katotohanan. Hindi mga sundalo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Walang mga sundalo. Si Tio Ricardo. Lahat
Lahat ay kagagawa ni Tio Ricardo ang katotohanan. Kahit na ibaon sa ilalim ng 38 taon ng katahimikan, ay may kapangyarihang sirain ang pinakamatibay na pader. Ito ay parang tubig. Palaging nakakahanap ng paraan para umagos. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po ako mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ikwento ko ang huling bahagi ng malungkot na istoryang ito. Si Ben Roxas ay yumuko sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Isang tunog ng isang kaluluwang sa wakas ay sumuko na. At sa wakas, pagkatapos ng halos 4 na dekada, ang tunay na kwento ng malagim na hapon noong 1975 ay nagsimulang lumabas. Hindi sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, kundi sa pamamagitan ng mga luha. Bahagi 8 ang huling pagaming. Ang pag-iyak ng isang matandang lalaki ay may ibang bigat. Isang bigat na hindi kayang sukatin. Hindi ito simpleng luha ng kalungkutan. Ito ang pinagsama-samang sakit, pagsisisi, at takot na naipon sa loob ng 38 taon, na sa wakas ay sumabog. Sa maliit na silid tanungan na yon, sa harap ni Inspector Vargas, ang lahat ng ito ay umagos mula kay Benigno Roxas, na tila isang lason na kailangang ilabas para hindi tuluyang mamatay ang kaluluwa. Nang sa wakas ay tumahan siya sa paghikbi, ang natira na lamang ay isang basag at paos na boses, at isang katotohanang napakatagal itinago. Si Vargas ay hindi na nagtanong. Hinayaan niyang ang katahimikan na magbigay daan sa mga salita. Hindi na siya isang investigador na kumukuha ng impormasyon. Siya ay naging isang pari na nakikinig sa isang huling pag-amin. Isang saksi sa paguntog ng isang kaluluwa. Hindi ko ginusto. Yun ang mga unang salita ni Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Halos hindi marinig. Di Diyos ko, nanunumpa ako. Hindi ko kinusto. At pagkatapos, na parang isang nasirang dam, sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang bawat detalye ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan, na nag-iiwan ng sariwang sakit sa bawat paglabas. Sinabi niya na noong hapong iyon ang pista, nag-iinuman sila ng kanyang tiyuhin, si Ricardo. Sa kanilang bakuran, lasing si Ricardo. Masama ang timpla. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na palaging kinatatakutan ni Ben. Nakita nila ang 2 batang babae na naglalakad sa kalsada. Masayang nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay parang musika sa gitna ng ingay ng pista. Magandang mga bata, sabi raw ni Ricardo, na may isang ngiting nagpatayo ng balahibo ni Ben. Isang ngiti ng isang lobo na nakakita ng 2 tupa. Ang sumunod na nangyari ay malabo sa alak, ngunit napakalinaw sa takot na tumatak sa isipan ni Ben. Si Ricardo, sa kanyang pagkalasing at likas na kasamaan, ay tinawag ang mga bata. Hinalok sila ng matatamis na mangga mula sa kanilang puno sa bakuran. Si Isabel at Linda, sa kanilang kawalang muwang at pagiging bata, ay pumasok sa kanilang tarangkahan. Nakit sa alok ng isang matanda, doon na nagsimula ang lahat. Sabi ni Ben, napapikit ng mariin na parang ayaw nang muling makita ang alaala sa kanyang isipan. Dinala ni Ricardo ang mga bata sa likod ng bahay, patungo sa ubasan kung saan mas makapal ang mga puno at mas mahina ang mga tunog mula sa kalsada. Sinabihan niya si Ben na magbantay sa harap, na huwag hahayaang may makakita sa kanila. Ano pong gagawin niyo? Tiyo, tanong daw ni Ben. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ang sagot ni Ricardo ay hindi salita, kundi isang malakas na sampal na nagpatalsik kay Ben sa lupa. Manahimik ka at sumunod kung ayaw mong isunod kita sa kanila. Naiintindihan mo si Ben ay naiwang nakatayo sa harap. Ang kanyang pisngi ay namamanhid. Nanginginig sa takot. Narinig niya ang mga sigaw mula sa likod. Una, isang sigaw ng pagkagulat. Pagkatapos, isang sigaw ng takot. Pagkatapos, isang iyak. Isang mahabang iyak na tila hindi na matatapos. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Gusto kong tumakbo, sabi ni Ben. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Mga patak ng kahihiyan. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong, pero hindi ko magawa. Parang napako ang mga paa ko sa lupa. Ako ay 18 taong gulang lamang. Siya ay parang isang halimaw sa aking paningin. Alam kong kaya niya akong patayin ng walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, tinawag siya ni Ricardo pabalik sa ubasan. Ang damit nito ay may mga mantsa ng lupa. Ang kanyang hininga ay amoy alak at isang bagay na mas masahol pa. Nakita ni Ben ang 2 katawan nakahandusay sa lupa.
malapit sa isang hukay na hindi pa masyadong malalim. Ang katawan ni Linda ang unang itinago. Si Ben, sa ilalim ng banta ng kamatayan, ay napilitang tumulong sa pagtatabo ng lupa. Ang bawat pala ng lupa na kanyang ibinuhos ay parang isang pabigat sa kanyang kaluluwa. Isang piraso ng kanyang pagkatao na namamatay. Pagkatapos, nang sila ay tapos na, hinila ni Ricardo si Ben paupo sa isang malaking bato. Ang gabi ay nagsisimula ng bumagsak. Makinig kang mabuti. Sabi raw ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay matatalim na parang bubog. Walang nangyari dito. Wala tayong nakita. Ngunit kung may magtanong, mayroon tayong sasabihin. Isang kwento, doon, sa dilim ubasan. Sa tabi ng isang sariwang libingan ng isang inosenteng bata. Binuo ni Ricardo ang kwento tungkol sa mga sundalo. Ang bawat detalye, ang kulay berdeng jeep, ang bilang ng mga lalaki. Ang iyak ng bata habang itinuturo ang pulseras ay galing sa isipan ng isang demonyo. Pinilit niyang isaulo ito ni Ben, paulit-ulit, na parang isang tula, hanggang sa ito ay maging bahagi na niya. Ito ang ating tiket para sa kalayaan. Sabi raw ni Ricardo, isang pagkakamali mo lang sa kwento. Pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ang kwento ay naging kanilang Biblia, ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang kalasag. Pero, paano po yung isa mahinang tanong ni Vargas? Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat na tinutukoy si Isabel, ang nakatatandang kapatid. Humiling si Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng sakit na hindi pa nakikita ni Vargas kanina. Isang sakit na mas malalim. Hindi ko alam. Sabi niya. Ang kanyang boses ay halos mawala. Pagkatapos naming ilibing si Linda, pinalis na niya ako. Galit na galit siya. Sinabi niya, ako na ang bahala sa natitira. Umalis ka na. Hindi na ako nagtanong. Hindi ko na gustong malaman. Mula noong gabing yon, hindi na namin pinag-usapan ng tungkol dito. Ngunit alam kong may ginawa siyang iba sa kanya. Isang bagay na mas masahol pa. Ang huling bahagi ng pag-amin ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kwento. Isang malamig at madilim na butas na marahil ay hindi na kailanman mapupunan. Isang hiwagang isinama ni Ricardo sa kanyang libingan. Tinapos ni Vargas ang kanyang tala. Isinulat niya ang lahat sa opisyal na formularyo. Ipinabasa niya ito kay Ben. Nanginginig ang kamay ni Ben habang nilalagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na tumapos sa 38 taon ng pagkukunwari. Isang pirma na nagsilbing kanyang tunay na sentensya. Ang pag-amin ay naitala na. Isinara ang katotohanan gamit ang itim na tinta sa puting papel. Ngunit sa Iloilo, isang lalaki na nagtataglay din ng isang piraso ng sikretong yon ay hindi pa alam na ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay malapit nang dumating. Bahagi siyam ang katotohanan mula sa pinsan. Ang balita ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa tao, lalo na ang balitang may dalang dugo at matagal ng sikreto. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Benigno Roxas sa Maynila ay umabot sa Iloilo sa pamamagitan ng telepono mula sa headquarter, ng telex na nag-iingay sa istasyon, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng radyo na naghatid nito sa bawat sulok ng bayan. Sa maliit at madilim na bahay ni Luis, ang radyo ay palaging nakabukas. Ito ang kanyang tanging kasama. Ang kanyang koneksyon sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Isang gabi, habang dahan-dahan niyang nilalagok ang kanyang alak, isang pamilyar na pangalan ang kanyang narinig mula sa maliit na speaker na pumutol sa karaniwang tunog ng mga lumang kanta. Umamin na sa kasalanan ang suspek na si Benigno Roxas sa pagpatay sa magkapatid na Santos. 38 taon na ang nakalilipas. Itinuro niya ang kanyang yumaong tiyuhin, si Ricardo Roxas, bilang pangunahing salarin sa krimen na yumanig sa Iloilo noong dekada 70. Ang bote ng alak ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Luis. Ang salamin ay nabasag sa sahig na semento. Nabuhos ang laman nito. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa isang anino sa sulok ng kanyang silid, ang pader na binuo niya sa loob ng 38 taon. Isang pader na gawa sa takot. Shylock. At sa paulit-ulit na pagsasabi sa sarili na wala siyang nakita, ay biglang gumuho. Ang lahat ng kanyang tinatago ay biglang bumalik ng buong buo. Ang mukha ni Ricardo na puno ng galit. Ang banta nito na parang kamandag. Ang tunog ng pala sa lupa sa gitna ng gabi. At ang pinakamasakit sa lahat ang kanyang sariling kaduwagan. Isang multo na mas masahol pa kay Ricardo. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Ang kanyang isipan ay isang magulong entablado ng mga alaala at pagsisisi.
Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki na nagtatago sa dilim. Pinipiling maging bulag at bingi para lamang mabuhay. At nakita niya ang kanyang sarili ngayon, isang matandang lalaki na winasak ng isang sikretong hindi naman kanya. Isang buhay na nasayang dahil sa takot. Sa pagsikat ng araw, naunawaan niya na ang kanyang katahimikan ay hindi nagligtas sa kanya. Binihak siya nito. Ikinulong siya sa isang seldang mas masahol pa sa bilibid. Isang selda na walang rehas ngunit gawa sa pagsisisi. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya uminom ng alak sa umaga. Naligo siya. Nagait. Gamit ang isang lumang labaha na halos hindi na tumatalim. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit. Isang lumang polo na matagal nang nakatago sa baul. Naamoy luma at pagsisisi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya palabas ng kanyang bahay. Papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan na parang isang sementeryo. Ang istasyon na pulis. Ito ang pinakamahirap na paglalakbay sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay isang laban sa multo ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may isang maliit na bahagi ng bigat sa kanyang balikat na nababawasan. Nagpatuloy siya sa istasyon. Humingi siya na makausap ang investigador na namamahala sa kaso ng mga Santos. Dinala siya sa opisina ni Inspektor Vargas. Nakadarating lamang mula sa Maynila. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit determinado. Umupo si Luis sa harap ni Vargas. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at nanginginig. Nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Ang boses ng isang taong bihirang magsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong determinasyon. Ako po si Luis Roxas. Sabi niya, pinsan po ako ni Ben. Mayroon po akong kailangang sabihin. Si Vargas ay nakinig ng may pasensya at pag-unawa. Nakita niya sa harap niya hindi ang isang kriminal, kundi ang isa pang biktima ng kasamaan ni Ricardo. Isang taong binihag ng takot. At nagsimulang magkwento si Luis. Ang mga salita ay dahan-dahang lumalabas, na parang mga batong matagal na bumara sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Ang kalupitan nito, ang takot na idinulot nito sa buong pamilya. Ikinuwento niya ang kanyang nakita noong gabing yon, ang sako na hila-hila ni Ricardo, ang paghuhukay sa ubasan, at ang banta na tumatak sa kanyang isipan at sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay perpektong tumugma sa pag-amin ni Ben. Ito ang kumpirmasyon, ang huling piraso ng palaisipan na nagsasara sa lahat ng pagdududa. Nang matapos siyang magsalita, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng 38 taon, si Luis Roxas ay nagsimulang umiyak. Hindi isang iyak ng takot. Hindi isang iyak ng lungkot. Isang iyak ng kalayaan. Ang lason ay sa wakas ay nailabas na. Inilagay ni Vargas ang dalawang folder sa kanyang mesa. Magkatabi, ang folder ng pagamin ni Ben na may pirma sa dulo at ang folder ng testimonya ni Luis na sariwa pa ang tinta. Dalawang kwento mula sa dalawang magkaibang tao. Isang kasabwat at isang tahimik na saksi na sa wakas ay nagtagpo pagkatapos ng 38 taon para ituro ang isang nag-iisang anino mula sa nakaraan. Ngayon, oras na para ang katotohanan ito ay ibalik sa mga taong pinakamatagal na naghintay nito. Bahagi 10 hustisya at isang libingang walang laman. Ang hustisya ay hindi palaging matamis. Minsan, hindi ito parang isang gantimpala na nagdudulot ng kagalakan. Minsan, ito ay may lasa ng pait. Tulad ng isang gamot na kailangan mong inumin para gumaling. Kahit na ito ay mahirap lunukin at nag-iiwan ng hindi magandang lasa sa bibig. Si Benigno Roxas ay nahatulan ng karagdagang sentensya para sa pagiging kasabwat sa pagpatay. Dahil sa kanyang edad at sa kanyang mga naunang kaso. Nangangahulugan ito na mamamatay siya sa loob ng bilangguan. Sa papel, sa mga matang gabatas. Ang hustisya ay naisakatuparan na. Ang kaso ay opisyal ng sarado. Isang folder na muling ilalagay sa kabinet. Ngunit sa pagkakataong ito, may marka na ng nalutas. Ngunit para kay Inspektor Vargas, may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Isang tungkuling hindi nakasulat sa anumang batas o police manual. Isang tungkuling moral. Dala ang kopya ng mga opisyal na dokumento, ang pag-amin ni Ben. Ang testimonya ni Luis. Personal siyang nagpunta sa bahay ng pamilya Santos. Umupo siyang muli sa kanilang lumang sopa, na ngayon ay tila pamilyar na sa kanya. At sa pagkakataong ito, dinala niya ang isang bagay na mas mabigat at mas totoo kaysa sa pag-asa. Dinala niya ang katotohanan. Dahan-dahan at may buong paggalang.
Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol kay Ricardo, ang halimaw na nagtago sa likod ng isang ordinaryong muka, ang tungkol kay Ben, ang duwag na pamangkin na binihag ng takot, ang tungkol sa ubasan, ang tahimik na saksi sa isang krimeng walang kapatawaran. Hindi niya itinago ang anumang detalye. Gaano man ito kasakit at kabrutal, dahil alam niyang may karapatan silang malaman ng lahat. Habang siya ay nagsasalita, si Elena ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay hindi na puno ng pagkalito o galit, kundi ng isang malungkot na pagtanggap. Si Mateo naman ay hindi nagsalita. Hinawakan lamang niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Isang suportang hindi nangailangan ng salita. Isang bato na sinandalan ng kanyang asawa sa loob ng 38 taon. Nang matapos si Vargas, walang nagtanong. Ang katahimikan sa silid ay mabigat. Ngunit mayroon na itong kapayapaan. Hindi na isang katahimikan ng paghihintay. Ang tanong na bumabagabag sa kanila sa loob ng halos 4 na dekada. Ang tanong na sumira sa kanilang mga gabi at pumuno sa kanilang mga araw ng kalungkutan ay sa wakas ay nasagot na. Pagkalipas ng ilang linggo, isang libing ang idinaos sa maliit na simbahan ng bayan. Isang libing na dapat ay nangyari 38 taon na ang nakalipas. Isang libing para kay Rosalinda Linda Santos. Ang kanyang mga buto ay maingat na inilagay sa isang maliit na puting kabaong. Maraming tao mula sa bayan ang dumalo. Isang tahimik na paghingi ng tawad para sa maraming taon ng paglimot. Isang komunidad na gustong maghilom. Sa ibabaw ng kabaong, maingat na inilagay ang pulseras na gawa sa kabibe. Pagkatapos ng misa, dinala ang kabaong sa sementeryo. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may 2 hukay na magkatabi. Naghihintay. Ang isa ay para kay Linda. Ang isa pa, walang laman. Nagpatayo ang pamilya Santos ng 2 lapida. Gawa sa puting marmol. Sa isa, nakaukit ang pangalan Rosalinda Santos, kasama ang petsa ng kanyang kapanganakan at ang petsa ng kanyang kamatayan, na natuklasan pagkatapos ng 38 taon. Sa pangalawang lapida, sa tabi mismo nito, nakaukit ang pangalan Isabel Santos, kasama ang petsa ng kanyang kapanganakan, ngunit ang espasyo para sa petsa ng kamatayan ay blanko. Isang blankong espasyo na nagsasabi ng isang kwentong mas malakas pa sa anumang salita. Ito ay isang simbolo ng isang misteryong hindi na kailanman malulutas. Isang simbolo ng isang sakit na hindi na kailanman lubusang maghihilom. At isang simbolo ng pag-ibig ng isang pamilyang hindi na muling mabubuo, ngunit hindi rin kailanman magkakahiwalay. Ang huling eksena ng kwentong ito ay simple lamang. Si Mateo at Elena, na ngayon ay lubos ng matatanda at mahina na, ay nakatayo sa harap ng 2 lapida. Ang kanilang mga likod ay hukot na dahil sa bigat ng panahon at ng kalungkutan. Naglagay sila ng 2 puting bulaklak sa bawat isa. Isang mahinang hangin ang umihip, na nagpatunog sa mga dahon ng mga puno, na parang isang bulong. Maaaring mahanap ng hustisya ang salarin, ngunit hindi nito kayang burahin ang pagkawala. May mga sugat na hindi na kailanman maghihilom, ngunit sa katahimikan ng maliit na sementeryong ito. Sa wakas, pagkatapos ng 38 mahahabang taon, ang magkapatid na si Isabel at Linda Santos ay muli nang magkasama. Sa alaala at sa walang hanggang pagmamahal ng mga taong naiwan. And sa isang tahimik na sementeryo sa Iloilo, isang blankong espasyo sa lapida ni Isabel ang nagsisilbing huling misteryo. Ipinapakita nito na ang hustisya ay hindi palaging nangangahulugan ng kompletong kasagutan, ngunit tungkol sa pagbibigay ng pangalan sa mga nakalimutan at pagbibigay dangal sa kanilang alaala. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumimo sa inyong puso? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa ibaba kung pinahahalagahan ninyo ang mga kwentong nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-alala. Inaanyayahan namin kayo mag-subscribe sa LOP Kwento. Muli, salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Ang inyong pakikinig ay nagbibigay buhay sa mga kwentong hindi dapat malimutan.